Good morning guys. Magiging maulan ang aming weekend. Medyo mahangin. Dapat pala magdala ako ng extra jacket baka umulan ano. Hindi na malamig kaya lang yung ulan. Ay. Ayun yung mga Irish nagbubukahan na yung bulaklak. Ayan. Salvia. Yung yaro meron ng ano. Akala ko isang buo eh. Ano pala yan? Sinutupos ko. Nag-bloom na kakagad yung... Let's go. Saan tayo pupunta dear? Punta kami. Anong auction yun? Doon punta kami sa spring auction daw. Spring auction daw. Hindi pa lang kung saan. Okay, nakita ko lang din sa ano yun eh. Sa group namin dati. Late namin nagising alas 10 na rin umaga. Natulog kasi kami past 2 na. Nanood kami ng ano eh. Friends and Neighbors ba? Natapos namin yung series. Kaya ayan, puyat. Yun, dito na kami sa ano. Maliit lang yung community center. Dito ata, Dandir. Di ba doon ang daan? Diyan ba? Maliit lang yung community center. Highland Park. Para maganda yung community nila rito. So, lot 29107 is a nice portion of Limbophilia sessiflora, a nice bright green bunch plant that actually, once it acclimatizes to your lake schedule, it actually closes up at night and it opens up again in the morning. Now we start with the open bid of $5 for one. I got 10, do we have 12? 10, do we have 12? 12, do we have 14? Wisteria. Do we have 16? I got 14. Naka-portion na yung mga nila. Nakabalot-balot na. I got 20, we have 22. We got 20, we have 22, 21 once. Twice, sold. Well, 390-3, we have hydrocoital, Red Neil. tripartite tie. Looks like an oak leaf ivy almost, a little finer. Who's got a couple bucks? Love all these crevices. I'll start you over with a $20 opening bid. Anybody got 22? Anybody got 22? May mga shrimp din sila. Mga members lang yan yung nakakapag-bid yan. Nakakapagano ng auction. 22 going once, Ano to, Nana? twice, sold. Simple lang yung community nila eh. No? Lumabas na kami kasi tagal ng auction. Hindi naman lahat kasi ano Member ka na dapat. tatapusin mo kung sakaling may kailangan ka. Yung mga nakita namin maganda nasa dulo. Tatapusin mo sayang oras. Tagal pa nun. Ikot na lang kami. Ganoon din nakalabasan ng presyo. Mura Oo, lang kasi ng konti. ang dami nagbibid eh. Pag nagbid sila, tumataas yung ano yung presyo. Parang kalabas-labas presyong ano na, Pet shop din. pet shop din. So, Hanap kami na mapuntahan. Kasi hindi ka rin makaikot doon eh. Dahil nga nagbibid nga sila. tsaka ano, yung aside from that, kailangan mong mag-register at maging member nila Para for a makapag- year, $30. Para So, makapag-bid ka. yung 30 na yun, marami-raming isda na rin yan. Di ba? Oo. Tingin na lang kami. Tapos yung magugustuhan mo pa. Ayan, waiting ka hanggang makita mo yung gusto mo eh. Yun ang mahirap. Parang ganda ng community rito. Ano lang, medyo luma na yung community, marami yung malalaking puno eh. Makikita Mamaya mo. natin lang pag dumaan tayo, pakikita natin. Yeah. Ganda ng mga puno eh, no? Sigit lang talaga ng kalsada, no? Kailangan magbigayan pag sa lubungan eh. Double parking kasi. Eh wala, ganun talaga. Pero hindi ka basta pwede mag-park dito, di ba? Oo, for sa ano, mismo community to eh. Ganda talaga ng lilac ng mga halaman. Saan tayo? Dito na. Ay, Doon pa sa kabila. Ang ganda ng mga puno, no? Sarap maglakad dito. Malilim. Ano na pa kasi ito eh. Develop na community na, matagal. Lapit dito sa airport. Ayun. Pababa na yung WestJet. Ito kami. Franco's Aquarium. Let's see. Dati na kami pumunta rito pero ngayon na lang ulit nakabalik.
Ganda. Laki. Ata. Harley Quinn. Ah, Cardinal. Kaso eh, auto. Doble. doble presyo. Ricardo to, no? Ang liliit. Ito dati meron din tayo to, di ba? Yung rose line. Ito yung magandang farm. Ah. Emperor yun, di ba? 8. Nag-uusap yung magkuya kahapon. Galagalaw sila ng beta. Yung ganda yung strange. Parang manta ray. Bira. Discus. 180. 100 each or 2 for 180. Salvini. May karong ka tayo yan dati. Sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Ayun. Ayos dito eh, no? Anong oras na kami? Inaabot na kami ng 2:30 ng hapon. Hindi pa kami nagla-lunch. Ayan, wala kang ano eh, breakfast eh. Walang breakfast. Walang almuerzo, Ayan, tanghali yan. fasting. Sabay bibira ng ano, eto pakita mo. Why not? Nandito kami ngayon sa Peter's Drive-In. Actually, first time namin dito. Lagi namin ito nadadaanan. Tama, mabait yung crew nila, no? Yeah. Lagi namin ito nadadaanan. Laging ang haba ng pila. Mga milkshake, burger, hot dogs. Along 16 up. Along 16 up. Tapos sabi namin, lagi ang haba ng pila, wag na. Ayun na. Ang bilis lang din. As in, saglit na saglit lang kami nagantay. Tapos, kapag magandang weather, yan, meron silang mga picnic tables dito. Laki nga ng parking spot nila eh. Every time nadadaan namin yan, punong-puno lagi yan. Parang yung building nila, 1/4 lang ng parking lot nila, meron din doon. Kasi talaga naman nun, ang milkshake nila talagang kaya, hindi kaya ng isang tao lang eh. Depende siguro sa inyo, kasi kami, hati lang talaga. So, Let's go home. let's go home. Yun. Pag-uwi namin, busy si Jermaine. Piniprint niya si Kuya, nagpagawa ng ano. Okay na to? Pwede hawakan? Dry na. Kakat na lang. Sino yan? Si Jonas. Pokenas, supporter, trainer. Nagpagawa siya parang giveaway niya dun sa ano niya. Sa Pokemon show ng mga cards. Ano yan? Ayan, Instagram niya. TikTok, YouTube, Facebook. Wow. Magkano Cute. tingin mo yan? 20 yung bibigay sa akin. 20? Ilang pieces? 100. 100 pieces. Baka may magpapagawa sa Ang inyo. mura naman nun. Ba't mura yata? Walang tip si kuya mo? Dahil may tip. yan. Peter's Drive. Ano yan? Yung mga gusto magpagawa ng ano, mga ganyan, calling card, mga ano yan si Jermaine. Yan ang kanyang side hustle. Gusto yung magpa-print, message lang kayo. Nakita nyo naman, oh. Ang dami nagpapagawa sa kanya. Marami na Marami nag-ano. na ba? May order ito sa Tuesday. May order siya. Ayan, guys. Support na natin ang kanyang side hustle. Sticker. Nagagawa ka na rin? Pwede. Ha? Di pa. Di pa? Ayun na lang gagawin, mga calling card. Hindi, pag nakahipon daw siya, bibili siya ng machine pang sticker. Ayan. Kumain na. After falling victim to that baggage tag switching scheme.
They kept on denying liability. According to this new W5 investigation, Grace is one of more than a dozen Canadians who have ended up in jail paying thousands of dollars in legal fees after their bag tags were switched at a Canadian airport. So the question really is now, who should be held accountable? For a closer look at this investigation, I'm joined by Avery Haynes, host and managing editor of Napapalitan. W5. Welcome back. Good morning. Good morning, Lindsay. So Grace spent, 24 days in jail in the Philippines. You spoke with her. What is she saying to you? She is deeply traumatized. 24 days in the Philippines without knowing if she would ever get out. She talked about the cobwebs and the cockroaches and laying on the floor crammed in with other people in a cell. Finally, she was released because of evidence that was presented by the RCMP. After video 24 days pa, no? Oo, tagal nun. An airport, the bag that she had. And May kasama pa siya eh. and she flew flying out Dalawa yung nahuli na yun, di ba? and, which is based in Hong Kong, and has had a real struggle getting them to take financial responsibility for the ordeal. She figures she's about $40,000 in. They wouldn't even, she claims, compensate her Cathay Pacific. return flight, which she missed because she was in jail. We reached out to Cathay Pacific to try to get some kind of a response Nakatakot from yung them. ganyan. They, Ilang babakasyon did ka, not tas provide ganyan ang any mangyayari. emails. Tsaka hindi lang sa ano, hindi lang sa Pilipinas. Oh, pati sa iba. Who reached out. I spoke to a number of other people who were in foreign countries in just really horrible situations. A Toronto father who was traveling with his wife and 11-year-old son was kept in a Cancun prison for 2 days after a bag tag switching case. He says they opened up a bag with his name tag on it, and inside there were tens of kilos of cartel embossed bricks of cocaine. Yan o. Halos katatapos lang din namin makipag-chikahan. Kwento-kwento ko anik-anik. Plano-plano ni ng Rayos family. Update lang ba sa buhay? Tsaka kay Mami, ayan, Syempre. natanggal yung niya, yung NGT niya. Kaya kinabit na naman. Pinapit na naman, kaya masama yung loob niya. Masakit kasi rin yun, di ba? Di biro yun. Irritating yung yung feeling eh. Lalo syempre, hindi naman siya nakaka-follow ng instruction na yung isabay mo sa paglunok. Ay syempre, hindi mo masabi, lumunok ka mami. Hindi talaga Hindi eh. yung yan. Kawawa. Pero mukhang malapit na lumabas si mami. Sana nga para mas komportable na. Ah. Kasi yung kama niya doon talagang anti-bed sore yun. Tapos yung... Actually, dinala naman nila sa oo yung nga pang pala, bed dinala sore, nila diba? yung pang bed sore. Na, Pero syempre, iba pa rin yung nandun sila mismo sa di ba? Yung kilos mas Tsaka kabisado nila yung lugar, di ba? Tsaka makakapagpahinga rin yung mga caregivers nyo ng komportable. Komportable kasi syempre, di ba, nasa bangko yung mga hindi naman gaya nung nasa may sopa kahit papano or kung nandun sa kama, pwedeng kahit papano sila ron makapahinga ng konti. Yun, kanina naman, tinry namin sumali doon sa auction. Hindi ko rin naman kasi expected na libre pala yun. Kala ko, kasi may nakalagay register members. Yung pala, ang nagre-register doon, yung mga nagbebenta. Ang hirap din kasi dumating tayo late na. 11 something na eh. Pero meron ako pinanghinayangan doon kasi bira ako makakita ng catfish na yung similis. Yung parang leopard. Kasi ang dating doon is parang 10 Bagbag. o'clock may viewing na sila. So 1 hour before nung auction. Dumating kami, start na yung auction. So wala na, hindi na namin alam Tsaka kung ano may yung mga bibig. number na yun. Ninanumberan na nila yung bukod doon sa number, sasabihin pa nung auctioneer yung laman ng bag. Nakabag kasi. Kung maaga kami dumating, nalaman sana namin na may ganun eh. Pero late na kasi nagsig kami 10 Next time. 10 something, 10 na nga. Kasi isang bag, biruin mo, 6 yung laman na similis na catfish, 26, no? 26 na inaabot, samantalang pag binili mo yun, parang 12 ang isa, ganyan. Tapos yung dapat may pipick up naman kami dapat na Yun isda. ba? Nitong 8 na ng gabi. 8 na ng gabi. Sabi niya kasi after 8 lang siya pwede. So 8 na, inantay namin hanggang 8:30. Hanggang sa... Inabot na ng 8:40. 8:40 na, sabi ko, tawagan mo, Ander. Baka sagutin. Hindi rin sumagot. Nakailang tawag ako, nagdediretso lang sa voicemail.
Tapos sabi ko, we have to go kasi may lakad din kami. Tsaka late na rin eh. Kasi almost an hour na kami nandun eh. So, nag-reply back siya nung nagda-drive na. Yun nga, Sabi niya, may family emergency daw. sincerely apologize daw dahil sa nawala sa isip niya dahil merong family emergency yung nakalimutan yung anak niya niya. na may usapan. ano naman. Ngayon lang naman nangyari yun kasi sa kanya ako lagi umorder dati. Back in 2022 pa, no? 23. Tagal na. Tagal na, oo. Tagal na, 2022 yata yun. Basta may mga pandemic times pa na, bumibila ako talaga sa kanya isda kasi siya lang yun nung time na yun na nakakapagpadala rito sa Canada. Kakaiba yung mga ano niya. From Amazon. Amazon Jungle o Amazon River yung yung mga isda niya. So, yun. Magaganda yung mga isda niya, quality talaga. Kaya lang, talagang wild. Hindi kakain basta-basta ng mga pellets. Kailangan gutumin mo muna sila. Para masanay din. Para masanay. Okay naman. Ngayon, from then, ngayon lang niya nangyari yung hindi siya nag-show up. Pero maganda yung niya, yung deal niya sa susunod. Sabi niya, sorry talaga. Sabi niya, sige, dadagdagan dala niya. Para dadagdagan niya ng Ilan? Kalahati no? parang halos. Walo kasi yung bibiling ko isa 10. Parang ganun. Gagawin niya 15-12. 15-12 yung yung bilang. Sabi na, no worries, sabi namin next time na yun, nagkaroon nga ng family. So, naintindihan naman namin yung mga ganun eh, syempre. Siya, kaibigan siya ni yung dating premier dito sa Calgary, si Kenny. Jason Kenny, Jason Kenny, no? Yun. So, kaya ang araw namin yun, lagi nasa kalsada kami since kanina. Tsaka kinabit namin yung gulong. Yung gulong, nagpalit na ng Palit. Kasi di ba inantay namin matapos muna yung May long weekend. So, kailan namin na yan. Yun lang nila na ikabit. Ay, nasugat pa siya eh. Dumapis kasi, dinidiin kong ganyan yung wrench, biglang natanggal. Sila ni Jonas ang tiga-palit, si Jeremy naman tiga-dala ng gulong sa likod. Yun, natapos nila. Tapos din, na-test drive na rin namin sa South. Ayun, tapos nanonood lang kami. Di ba, after kanina nung namili kami ng mga, nag-visit kami sa mga pet shop, nanonood lang kami ng ng balita. Kung ano-anong balita. Kung natatandaan nyo, merong 3 Canadians. Dalawang Canadian. Hindi, yung isa couple yata yun eh. Hindi sila yun. Dalawa, nagkasabay sila pero magkaiba. Okay. Isang matandang babae, tsaka isang medyo bata-batang lalaki. Na yung yung bagahe nila is puno ng drugs. Yung high-grade cocaine daw. Naharap. So, nakatag sa kanila na sila may-ari. Kasi yung tag nung bag, nandoon. Biro nyo, 24 days silang nakulong sa sa Pilipinas. Ay, yung matandang babae, Canadian citizen na. Parang user nyo eh. So, hindi pala kumbaga, hindi lang siya, yun ang nangyari. May mga nangyayari pala rito Ganun. Mga ganun Sinaswitch. sitwasyon. Switch ng tags ng ng bagay. So, pag ginakarga, ang hirap lang, ma-tsempohan ka. Lagay. Ikaw yung, kagaya ng isa sa Japan, nahuli din. Ganun Tapos, din. isa saan pa? Sa Cancun. Tapos, Mexico. pagbukas, 2 days lang nakulong. Biro mo yun. Kasi, Pero mag-invest ka ng bakasyon mo. para ma-enjoy mo. Mangyayari, makukulong ka. Swerte mo, gaya yung isa na nakapag-hire ng abogado. Paano kung wala? Hindi mo napatunayan. Di ba? Iba na talaga dito sa Canada Hindi na Nakakatakot yung ganun. nakakatakot kasi sa Canada nangyayari hindi sa Hindi in between ng flight in between ng flight. Sa Canada talaga nahuli kasi nila sa camera siniswitch yung tags So yun yung video na kagandahan naman mga RCMP nakikipag-coordinate sila dun sa station nung nakahuli dun kunyari Canadian citizen kagaya nga ng Pilipina Canadian citizen parang nila kaya lang too late na 24 days na nag-spend ng araw sa Nakahinga ng compensation yun kasi nga syempre 'di ba yung abala yung hirap na dinanas mo sa 24 days na yun, mapunta ka sa kulungan nang wala kang
Wala kang kalaban. Sino ang mananagot nun? Sino ang dapat na maging accountable do sa nangyari na yun? Yung airline ba or yung airport, yung mga crew sa airport? Ang hirap, ang hirap. Nakakatakot yung gano'n, syempre, di ba? Ano yun? Sa Cathay Pacific. Cathay Pacific, pero ang sa may Toronto. Sa Toronto nang galing. Ewan ko lang yung iba, hindi ko... Yun, yung tatlong yun. Pati sa Japan? Oo, Toronto rin. Wow. Toronto galing. Kaya doble ingat. Kasi yun pwedeng mangyari kahit sa airport. So, Hindi ko alam kung paano diskarte ng cartel nun, kung bailout ba yun or ano. Hindi ko rin. Kasi mahuhuli yun eh. Kaya lang siguro para i-bailout nila yung tao Tsaka nila. siguro iniisip nila just in case baka makalusot. Hindi talaga Wala sa kanilang habol. Masisisi nga yung yung nahuli. Mo, sa Pilipinas na lang, hindi sila nakalusot eh. Hindi naman ganun kaano sa atin, di ba? Kumbaga, hindi ganun ka-high-tech eh. Pero ganun pa man, hindi talaga makakalusot. Kasi mali-maleta. Buti sana kung hindi. Nakikita nyo sa mga movie na yung mga parang mga ganyan na box. Tsaka just in case yung trauma mo na malagay ka sa posisyon na gano'n na wala kang kamalay-malis, bubuksan ng maleta mo, ito ang laman. Kaya yung mga magta-travel dyan, Doble ingat tayo. Doble ingat kung hanggat maaari. Hindi ko alam kung ano magandang dun eh. Magandang solusyon sa mga Hindi. ganun Mga Pilipino magagaling na yung iba eh. Kasi talagang lalagyan ng tag na ganon. Pangalan. Babalutan ng cling wrap na paikot. Yun ang mabuti nga rin talaga kasi Kasi yun, just imagine, bago mo-switch yun, babaklasin mo kasi muna nasa yung conveyor eh. na pinakita sa video. Sa video, nasa conveyor siya. Switch siya ng tag. Lagay. Hindi mo na mamalayan. Tapos na. Kasi yung mostly mga iba, tag lang talaga ng name tag. Nandun yung information nila, ganyan-ganyan. Hindi gaya sa Pilipinas, bukod sa may duct tape na pangalan, tapos yung ikot ng Napansin namin nung nagbakasyon kami, tatanungin pa kung babalutin ba yung mo. So safe na safe yun. Dilagyan mo na pangalan sa loob balot. Huwag mo na lagyan ng tag. Doon na mismo nakalagay. So bago nila ma-switch yun, kailangan na wasakin wasakin nilang mabuti yun. balot. So mas okay pa nga ata yung ganun. So mag-hesitate na lang yung sa mga kagaya nating Pilipino, hindi nawawala yun, yung pagdududa at saka yung, alam niyo na, syempre, Pilipino. Minsan mas okay pa nga yung... Minsan mas okay pa talaga. Mas okay pa nga na madali ka magduda kasi alam mo. Magdududa ka na baka may kumuha ng mga gamit mo sa bagahe mo or So, ang tendency natin is nagiging protected tayo. Nakakapag-isip tayo ng paraan para mas maging safe yung ating bagahe. Lalo ko ganda naman biro. Mas gusto pa mawala yung maleta ko na may laman na pasalubong. Hindi mo makita. Magkaroon ng ganun. Kaysa mapunta ka sa ganung sitwasyon na makukulong ka. Ang hirap nun. Kailangan mag-hire ng abogado, patunayan sarili mo na hindi mo alam saan ka magsisimula. Paano mo gagawin, di ba? So I think mas maganda pa nga yung ganun, ibalot or yung meron ka na bibiling cloth. Di gaya na sa atin may Oh, cloth yung may yun. cloth yun sa amin eh. Cover na na kung ano. Tapos wag mo nalagyan ng name tag na make sure mo na mahirap talaga tanggalin. So, maging na lang sa atin, na lesson talaga. Lesson na. Ingat-ingat. Kasi syempre, pag nagbakasyon tayo, gusto natin, ma-enjoy natin ang bakasyon. Maging mahirap man buklatin yun or Kasi kami, yung sa zipper pa lang, may zip tie kami na maliliit na dala lagi. Kasi sa trabaho ko, ang dami nun eh. Yun yung ginagamit namin. Kahit wala ka ng padlock, pahihirapan ka talaga nun. Kasi kakating ko yung pinaka nun. Sige, katin mo yan bago mo mabuksan. Mas safe talaga. Mas safe siya. Ayun. Ingat-ingat na lang lalo na't magsa-summer na naman. Maraming magbabakasyon. Make sure na i-secure nyo yung inyong mga bagahe. Tsaka yung mga hand carry nyo. Hindi natin alam Mainam kung na sigurado. mga trip na mga mga cartel. Di ba? Hindi lang yun. Lahat ng mga nag-iisip ng mga maling gawain. At least yun, safe tayo. So yun na naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. At yun lang ang araw namin today. Paikot-ikot lang kami around dito sa At Calgary. least na-share namin sa inyo yung mga, lalo na yung mga ibang hobbies dyan na mahilig din sa isda. Tapos nandito sa Calgary. May mga... Marami mga lilit na pet marami shop. kayong mapupunta na pet shop. Kayo na lang din ang mag-price matching nung gusto nyo. Kasi kami, pag alam kong mahal yan, lipat ako ng ibang pet shop. Tama.
So yun lang guys. Thank you ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.